So akala ko pang samantagal na to, mapapalitan na rin sa wakas. Ngayon naman ito ay gawa sa bakal. Ayan, kaya pala ang bigat-bigat nito. At kung titignan nyo, 3 layer yung kinuha natin. Welcome back sa ating channel. So ngayon tayo ay magdi-DIY na naman. Pero ngayon ito ay ang patungan ng mga tuwalya sa banyo at kung ano-ano pa dyan. So akala ko pang samantagal na to, mapapalitan na rin sa wakas. Eto na siya, dumating at medyo may kabigatan. Hindi tulad ng mga binubuo nating kahoy-kahoy at mga laminated. Ngayon naman ito ay gawa sa bakal. Ayan, kaya pala ang bigat-bigat nito. Pero ang maganda dito, madali lang siyang buuin dahil para lang siyang frame na itatayo mo doon sa pinaka-banyo mo, so wala na mga pintu-pintuan dyan. At ayan na, i-check muna natin kung kumpleto lahat at hanapin natin ang manual para naman siguradong mabubuo natin ng tama. At parang puro bakal nga ang laman nito. Ayan, sa wakas naubos din. At meron ako nakikitang papel doon, mukhang yun na yung pinaka-manual niya. So itabi muna natin itong mga kalat at itong box na to para madaling magbuo dito. At ito na nga yung manual. Syempre, wag na nating asahang English to, malamang Chinese ulit. At malamang magbe-base na naman tayo sa drawing na nakalagay dito sa papel na to. Pero syempre, huwag tayo mag-alala, mukhang madali lang to. Frame lang tong bubuin natin eh. Game, simulan na natin. I-screw na natin isa-isa. Simulan natin tong pinaka-frame dito sa gitna, yung pinaka-pa-X niya para ma-support at para tumayo muna tong pinaka-bandang baba. At para sigurado, wag muna nating sikipan. Baka mali-mali na naman to pinagagawa ko. Pero kung trip yung sikipan na kagad yung mga tornilyo dyan, sige, dahil wala naman tayong magiging problema. Hindi yan malulustre tulad ng mga ginagawa nating mga cabinet dahil dito puro baka lang ang i-connect natin at more on sikip-sikip lang ng tornilyo. So, at pagdating naman sa size sa mga tornilyo, pare-pareho lang siya. Yun ang kagandahan dito sa nabili natin. Hindi na natin kailangan mong problema kung para kanino yung tornilyo na yon. Ang pinaka-importante lang, masikipan nyo ng maayos. At ito naman yung pangalawang layer, ikabit na natin, sikipan na rin natin at siguraduhin hindi aalog-alog. At kung ano yung sukat ng kinabit yung bakal sa kabila, ganun din dito sa kabila. Syempre, para pantay at huwag kayong problema, pare-pareho ng size yan. Ang pinagkaiba lang dito sa pangalawang level ng bakal, dito mo ilalagay yung pinaka-board at dito mo rin siya i-screw. At sisikipan mo na lang din yan kasi meron na mga butas na nakalagay dyan. At kung titignan nyo, 3 layer yung kinuha natin. Kasi gusto ko dun sa taas yung mga tuwalya at dito sa dalawa naman ay yung mga gamit na sabon at mga panglaban natin dyan. Bali itong nakikita nyo binubuo ko dito, ito yung sa bandang likod ng pader, ito yung nakasandal mismo. So itong nasa harap natin yun yung walang nakalagay na bakal na ganito. Alam ko nilagay ito dito para hindi malaglag yung ilalagay mong tuwalya sa pinakataas. So ito naman yung sa may bandang paa natin at sa bandang mga butas-butas doon sa may ibabaw. At ang gamit itong tornilyo na to, pag hindi pantay yung sahig nyo sa banyo, so may i-adjust nyo para hindi naman gumagalaw-galaw. Ayan yung pinagkaiba, yan yung nilalagay sa taas, yung walang butas at lagay ng tornilyo. At ayan na, ikabitan natin sa bandang paang bawat isa. So 4 yan, 4 na tornilyo din yan. At matatapos na tayo, i-double check na natin lahat. Kailangan masikip para hindi umaalog-alog. Kasi medyo may kabigatan ng mga ipapatong natin dyan. So para sigurado at di bumaksak, i-double check lahat at sikipan masyado. At lalo na tong bracket na pa-X na to. At finally, natapos na. So ito ang pinakamabilis nating binuong DIY. So kung makikita nyo sa bandang baba, dyan nakalagay yung pinaka-washing machine natin. At ito na, magkakaroon tayo ng before and after. So ito yung dati nating pangsamantagal na lagayan. So magiging maganda kayang itsura pag nilagay na. At sana magkasya yung washing machine. At ito na, ang ganda naman talaga. Napakasimple at medyo lumuwag yung pinaka-banyo natin. At kung titignan yung washing machine, saktong-sakto, ayan, organized na organized. Mukhang mapapa-order na naman tayo ng mga container dyan na tamang lagayan nito para magmukha namang malinis at bagay na bagay dito sa ginawa nating DIY. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video dyan. Goodbye and God bless. Ciao!